na yan sirang bagal ay hindi ko pwede magsalita nito. I-splice na shortcut ko na lang hindi naman ako. Magandang araw na naman, magandang gabi na naman mga ka-people. Siyempre ito po ang inyong lingkod, Mr. Buhol. Abanti Pinoy na naman tayo ngayong araw na ito. Ngayon mga ka-people, pag-usapan natin itong isa nating kaibigan dito sa social media na ating inidulo sa pag-vlog. Simula pa lang nang siya ay nag-umpisa at hanggang ngayon ay ating sinubaybayan ang kanyang mga vlog at kanyang ibinabahagi sa atin para sa ating kalusugan. Siyempre, kilala na ninyo ito kung kayo po ay palaging nanonood ng mga vlog. Ito pong siyempre, Doc Willie Ong. Alam natin, alam ninyo mga ka-people, ito talagang si Doc Willie Ong ay palagi ko itong pinapanood, ang kanyang mga vlog na ito ay tungkol sa ating mga kalusugan. Siya po ay halos nanggamot ng palibre or nagboboluntaryo sa sila po ay nanggagamot sa kanilang kasama ang kanyang asawa na isa ring doktor, Lisa Ong. Kilala natin ito na matagal na itong nagbablog at halos lahat ang kanyang mga vlog ay nagtuturo o nagpaalaala sa lahat ng mga tao na gusto pang mabuhay na mahaba o tumirang mahaba dito sa ating universo o sa ating world. Kaya kung kayo ay interesado sa kanya mga vlog, siyempre makita ninyo kung paano niya ginawa o i-share or ibahagi kung ano ang dapat gawin nga maiwasan ang sakit, maiwasan na maagang mawala dito sa mundong ibabaw or madaling mahinto ang birthday or malipat ang birthday. Kaya itong si Doc Willie Ong, napakabait at matalinong doktor. At yan po ay binahagi niya sa atin, hindi man sa personal, pero ito ay idaan niya sa vlog at milyon-milyong Pilipino ang nanonood nito. Ito po si Doc Willie Ong ay mayroon itong 9.7 or 9.8 something like that ang kanyang followers or subscribers in YouTube. Napakarami po mga ka-people. Lahat po ang kanyang itinuturo or mga sinasabi sa kanyang vlog ay para sa kalusugan ng tao or lahat sa ating nakikinig. Kaya ito pong si Dr. Ong ay malaking pasasalamat ko rin sa kanya dahil marami rin akong natutunan sa kanya mga vlog at marami rin akong ina-apply sa mga kanyang sinasabi, kaya medyo tayo ay hindi masyado tumanda ng maaga. Ayan po mga ka-people. Dahil po sa pagpapanood o pagsubaybay natin sa kanyang mga vlog ay marami tayong natutunan. At ngayon
mayroon siyang hamon or sa buhay sa kanyang kalusugan na hindi mismo siya na doktor ay hindi niya alam o nalaman lang nila ito sa bigla nung Agosto, yung third week ng August, diyan sa I think 17 or 18, 19, pumunta ito sa ospital, nagpa-laboratory at nagpa-check at doon po siya ay na-diagnose na merong cancer. Kaya lahat po tayo ay manalangin at magdasal na sana po ay hindi bawiin ang ating kaibigan na si Dr. Ong. Kasi pag ito ay nabubuhay, iisa lang ang kanyang buhay. Pag siya ay nabubuhay, marami pa siyang taong mabubuhay dahil sa kanyang pag-share sa kung paano at anong paraan na maiwasan na hindi maagang mawala sa mundong ibabaw. Masakit man, masakit man isipin or masakit man pakinggan, masakit man titingnan, iyon po ay baka galing ito. May paraan po ang ating Panginoon, kaya ito po ay nangyari sa ating kaibigan na si Doc Willie Ong. Kaya wala tayong magawa. Siyempre ay ang atin lang ay ipagdasal natin. Manalangin tayo na sana survive niya itong nangyari sa kanya ngayon na sakit na biglang dumapo at ito ay napaka-traidor na sakit dahil ito ay nagtatago at hindi ito hindi makapa sa likuran, hindi makapa sa harapan, hindi makapa sa tagiliran kasi ito ay nagtatago dyan sa ating spinal column at likuran ng heart or likuran ng ating liver at saka heart. Kaya po hindi ito nakikita. Malaking bukol po na ito ay nasa 13 cm na. Napakalaki na po. Pero hindi alam kahit siya ay doktor. Nalaman la ay nung sumakit na parang mayroon daw ano bang tawag diyan yung sa parang ng kutsilyo or knife yung kanang likuran, napakasakit daw. Akala niya siya hindi na mabubuhay pero dahil po sa kanyang dasal at panalangin sa Panginoon niya po ay binigyan pa siya ng extension. Kaya kaya mga ka-people, masakit man ito isipin ay hindi natin hawak ang ating isa't isa sa ating buhay. Ito po ay hawak ng Panginoon at marami pong paraan or maraming ideya ang ating Panginoon kung saan tayo ilagay. Kaya panoorin ninyo ang video o yung mga napanood na natin kanina at saka ngayon ituloy natin. Marami tayong makuha nito na aral sa video ito kung sino ba talaga si Doc Willie Ong. Ay, ikaw na magpapain. O si Doc Lisa magpapain. Papahinga ko na ako. Okay lang. August 17, 18, 19, had back pains. So, August 21, Wednesday, August 20, Tuesday, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailan tayo nag-admit? August 20, Tuesday.
Sumakit mga August 18. 17, 18, 19, that weekend. Akit mo ako. Ang dala may ilo ko. Dok, ba't ka masungit? Di ba masungit, masakit eh. May wag niya naisipan ng masama ang tao. So, sumakit siya bigla. Sobra-sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Ito. Saksak, saksak, saksak. Ito. Di mo alam ang position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan nung una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang balik. So, bukol na to, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapa? Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap, tiyan. Ito, spinal cord, Spinal column. spinal column, puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, Gudugod. gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Lahat naman ng lalaking iba manginginom, syempre lumalaki yung tiyon. Hindi mo makakapa, ito kapay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery, inipit na niya yung inferior vena cava, magang-maga na yung pako. Ito, less na to Nagbawas na to. Bawas na to. Pero ito, maga to lahat. Maga. Natanggalan na ako ng mga 4 na litro. Pero paga pa ako. So, ganun nangyari. So anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na maakyat sa puso. So, pasalamat ako. Barado na ito eh. Ayun eh. Barado na siya.
Hindi niyo nakita. Dahil dyan, ang akyat ng dugo ko sa azygos veins. Alam ko ng doktor. Aralin niyo azygos veins. Barado inferior, pati superior vein ang kaba ko. Ito ba galit? Hindi masyado today. Not na siya. Nag-jaundice ako eh. Nanilaw ako. Magaling na. Medyo gumaling kasi today kaya hindi niyo na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat ko ito. Ano? Galit na galit. Oh. Hanggang likod. Pakita mo. Yung mga ano pasa. Hindi siya pasa ugat-ugat. Salina. Kita niyo. Yes. So, dyan na lang dumadaan. Anyway, shortcut. Ang laki-laki na niya. Tsaka ko na lang kwento nangyari. Pero, hindi na kaya sa Pilipinas. Eh. Malilate ako sa Pilipinas. Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more. Kasi maraming holiday. 4 na holiday. Hindi na ako abot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Isip ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung wala nangyari. So swerte lang nakapunta ako dito. Nagmakaawa isang kaibigan ng kaibigan. Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga PET scan, biopsy tanghali, kinabukasan may resulta na, 3 CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako special case. Hindi ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. Nagmamakaaw, nasabi pa ng doktor, parang hindi siya tumatanggap ng new cases eh. Meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin. Sabi niya. Siguro naawa lang sa akin. So, gano'n. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus. Ano yung bukol. Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday yung result, biopsy next day. Kuha agad. Tapos